Ang mangkukulam ng balete. Sa isang bayan na matatagpuan sa malalayong kabundukan ng Ilocos Norte, may isang lugar na matagal nang kinatakutan ng mga tao, ang Balete, isang madilim at malupit na kagubatan. Hindi matukoy ng mga matatanda kung gaano katagal nang nandoon ang lugar na iyon. Ngunit alam ng lahat na walang nakalabas mula sa kagubatan na hindi nabago o mas masahol pa, nagbabalik na may kasamang sumpa. Ang pinagmumula ng takot sa Balete ay si Aling Luming, isang matandang babae na tinutukoy ng mga tao bilang isang mangkukulam. Tinutuklasan lamang siya ng mga tao tuwing may mga insidenteng hindi maipaliwanag ang nangyayari sa baryo, mga batang nawawala, mga hayop na nawawala ng hindi mahanap, at ang malalalim na gabing tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi direktang nasusumpungan si Aling Luming, ngunit tuwing may nangyayaring sakuna, ang pangalan niya ang unang binabanggit. Si Aling Luming ay may isang matinding lihim. Hindi siya isang ordinaryong mangkukulam. Siya ay isang nilalang na nagtataglay ng kakayahang mag-imbita ng malupit na espiritu mula sa mga patay. At ang mga ito ang nagiging kanyang alaga, mga kaluluwang naghihirap at nagugutom na kailangang mapakain ng takot at sakit. Ang mga kaluluwang ito ay sumasama sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. At bawat kaluluwa na nakulong ay isang buhay na tumagal ng taon ng paghihirap. Isang gabi ng buwan ng Mayo, naganap ang isang sakuna sa baryo. Si Juan, isang binatang magsasaka, ay hindi na muling nakauwi mula sa kanyang pamamangka. Araw-araw ay nilibot ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang buong bayan at ang paligid ng Balete. Ngunit hindi nila siya matagpuan. Naniniwala sila na siya'y tinangay ng bagyong dumaan sa gabi, ngunit ang mas nakakatakot na haka-haka ay ang posibilidad na siya'y dinala sa gitna ng Balete. Nagdesisyon si Elena, ang matalik na kaibigan ni Juan, na magsagawa ng isang pag-aalala, isang ritual upang makipag-ugnay sa kaluluwa ng kanyang kaibigan at matutunan kung anong nangyari sa kanya. Walang kalaban-laban, si Elena ay naglakad patungo sa Balete. Sa gabi ng kasunod na linggo, dala ang mga amulets at ilang halamang gamot upang magbigay proteksyon. Kasama niya ang isang lumang aklat na minana mula sa kanyang lola, isang libro ng mga sinaunang orasyon at dasal na may kapangyarihan sa mga espiritu. Pumasok si Elena sa kagubatan at naramdaman agad ang lamig sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang mga sigaw at ang bawat tunog mula sa kagubatan ay may halong kalungkutan. Habang siya'y naglalakad, biglang naramdaman niyang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang mga hakbang ay naging mabigat at ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Dahil sa takot, nagsimula siyang magdasal at magbigkas ng mga orasyon, ngunit sa bawat daang hakbang na tinatahak niya, ang kagubatan ay tila nagiging mas makapal at mas malupit. At bago pa siya makarating sa gitna ng Balete, isang matalim na tinig ang narinig mula sa mga puno. Isang tinig na tila mula sa ilalim ng lupa, isang boses na hindi tao. "Bakit ka narito?" tanong ng boses na may kalakip na tunog ng malamig na hangin. "Hinahanap ko po ang aking kaibigan, si Juan," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tinutulungan ko siya." Mula sa dilim, lumitaw si Aling Luming. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamlam na ilaw at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang itim na ulap ng mga alon ng enerhiya. "Juan, hindi mo siya matutuklasan dito," sabi ni Aling Luming habang ngumiti ng masama. "Hindi siya makakalabas. Siya ay naging isa na sa aking mga kaluluwa." Naglakad siya palapit kay Elena. Ang mga anino mula sa mga puno ay nagsimulang magbago ng anyo at ang mga mata ng mga patay ay nagsimulang kumilos sa ilalim ng lupa, tinutuklasan ang presensya ng batang babae. "Kung nais mo ng iyong kaibigan, kinakailangan mong magbayad ng isang buhay, isang kaluluwa na magpapakain sa aking espiritu." Si Elena sa matinding galit at takot
ay hindi nagdalawang isip. Papalitan ko po ang buhay ko upang ibalik siya. Si Aling Luming ay tumawa, isang tunog na para bang ang buong kagubatan ay sumasabay sa kanyang tinig. Iyan ang wagas na halaga ng isang buhay, ngunit hindi mo na kailangan pang isakripisyo ang iyo, Elena, dahil ikaw na rin ang magiging alay ko. Bago pa makapag-react si Elena, naramdaman niyang ang lupa ay gumalaw. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang madilim na anino ang sumabog mula sa lupa at siya'y inihila pababa. Ang kanyang katawan ay parang nawawala sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga sigaw ay napawi habang siya ay sumama sa madilim na kailaliman ng balete. Sa gabing iyon, si Elena ay nawala at ang mga mata ng balete ay muling nagkaroon ng bagong kaluluwa upang pagsilbihan si Aling Luming. Ngayon, si Elena ay naging bahagi ng madilim na hukbo ng mga kaluluwa, isang buhay na pinagbayaran upang mapakain ang malupit na kapangyarihan ng mangkukulam. Kinabukasan, nagsimula ng magtulungan ang mga tao ng baryo upang hanapin si Elena at si Juan. Ngunit sa bawat gabi, ang kagubatan ay nagiging mas madilim at naririnig nila ang mga tinig ng mga nawalang kaluluwa. Tinatawag silang lumapit sa mga puno, patungo sa mga anino na ayaw silang bitawan. Sinasabi ng mga matatanda sa bayan ng Ilocos Norte, huwag pumasok sa balete kung ayaw mong mawalan ng kaluluwa. Dahil sa lugar na iyon, hindi mo alam kung ang iyong hinahanap ay talagang makakahanap ng kaliwanagan o magiging bahagi ng pinakamadilim na lihim ng mangkukulam.